Hey everyone, welcome back to my channel. And welcome back for another edition of Health Class. Today, pag-uusapan na naman natin ang hemorrhoids. Ito ay isang follow-up video sa hemorrhoids video na ginawa ko a few months ago. Sasagutin ko lang ang ilang tanong ng ating mga viewers about hemorrhoids. Kung interesado kang malaman ang mga tanong na ito at ang mga sagot, just keep on watching. My name is Ryan, and I'm specializing in diabetes, men's sexual health, alcohol and drugs, primary care, and medicinal cannabis. Madami ang naging interesado na panoorin ang first hemorrhoids video na ginawa ko. Marami ang naging curious at maraming tao ang nagtatanong about hemorrhoids. Kaya sasagutin natin ang ilan sa mga tanong na iyon. At ang unang tanong ay ito. Mula kay Lawrence Martinez. Basahin lang natin ha. Sa akin naman po, di ko po sure kung almoranas po yung akin. Kasi po hindi naman siya sa gitna, sa may taas po siya ng puwet. Kung yun po sa may baba ng tinahian sa akin, pagkatapos ko manganak, 8 years na po ito sa akin kasi 8 years na yung panganay ko. Normal naman po yung pagdudumi ko, wala naman pong pagdurugo at hindi naman po masakit. At hindi naman po siya nangangate. Pag may period po ako, lumalaki siya. At pag natapos po, ay lumiliit siya. Pero yung pagdurugo at pangangate ay hindi ko po nararamdaman. Thank you, Lawrence, sa question. So, sa hemorrhoids, meron tayong grading system. Meron tayong grade 1, grade 2, grade 3, at grade 4. Yung grade 1 at grade 2, yun yung ang less complicated na type ng hemorrhoids. Ito yung naka-flash sa screen ninyo. Yung grade 1, hindi siya lumalabas ng anal area. It may cause pain and discomfort or bleeding pero hindi lahat nagkakaroon nito. Hemorrhoids usually swell or lumalaki sila. Ang importante dito ay bumabalik sila sa kanilang normal size after. So I think the type of hemorrhoids that you have is grade 1 or grade 2 pero hindi naman siya nagpuputrude outside the anal area. So most likely you have grade 1 type of hemorrhoid. Madali lang ang management. Number 1 na dyan is dietary modification. Increase yung fiber intake mo para ma-soften yung stools mo. Prevent straining or pushing whenever you go to the toilet and avoid gas-related discomfort. That also means avoid gas-forming food. Example, kamote, cabbage, sometimes itlog. Kung nagkaroon ka ng pain, pwede kang bumili ng topical ointments, over-the-counter creams and suppositories containing hydrocortisone, pads with numbing medicine for pain relief. Second question ay galing kay Femi Mendoza. Sabi niya, sa akin di ko alam kung almoranas ba ito nakalawit, di naman masakit, maliit lang siya. Thank you Femi sa question. Yung sa'yo sa palagay ko is grade 2 hemorrhoids. Again, hindi naman lahat ng hemorrhoids ay masakit. Pero may potensyal na sumakit yung hemorrhoids mo one day kasi nakalawit na siya. Ang kaibahan ng grade 2 sa grade 1 hemorrhoids is ang grade 2 is nakalawit na siya or nakalabas na siya. Gamit ang malinis na kamay, pwede mo siyang i-push back inside ng dahan-dahan para bumalik siya sa kanyang dating lokasyon. Ang next na question, basahin ko lang ha. Yung sa akin sobrang sakit na po talaga. Meron po akong internal and external po yung hemorrhoids ko. Lumalabas pag nag-poops ako. Pagtapos ko mag-poops, pinapasok ko siya kaso sobrang sakit. Ano po kaya pwede gawin? 5 months pregnant po ako, nahihirapan na po kasi talaga ako. Good thing na pinoint out mo yung internal and external hemorrhoids. From the word itself, internal, that means yung hemorrhoid na nasa loob pa ng anal canal. Yung external naman, yun na yung nakalabas na o nakalawit. Yung sa'yo, meron ka ng both. At saka 5 months pregnant ka pa. Ang mga babae ay high risk na magka-develop ng hemorrhoids dahil sa panganganak. Nagkakaroon ka ng higher risk na mas lumabas pa yung hemorrhoids mo kasi manganganak ka pa. Whenever you push the baby outside sa panganganak mo, mas may higher chance ka pa na mag-prolapse yung hemorrhoids mo. Kaya may suggestion for you, lalo na at sumasakit siya at manganganak ka na, kumonsulta ka sa iyong doktor kung dapat ba siyang tanggalin muna bago ka manganak.
Ang next question natin, basahin ko lang. Sa akin po, makati siya, tas minsan may nakuha akong worm na maliit, tapos tuwing gabi naman siya, nangangate. Tas bago lang, may nakita ako sa pet ko na may bukol sa labas. Next month na po ako, manganganak, hindi ba siya sagabal sa pag-ire? Sana masagot po. First, kung may nakita ka ng bukol, that means you have grade 1 type of hemorrhoid pag hindi pa siya nakalawit. The good thing is, hindi mo na-mention na masakit siya, so that's good. Pero yung na-mention mo na lumalabas na worm, I don't think it's hemorrhoid related 100%. Pero yung symptom can be similar, such as itching. Patingin ka sa doktor kasi baka it's a pinworm or tapeworm. Kadalasan sa mga parasite na ito, kagaya ng pinworm at tapeworm, nagli-lay sila ng egg sa may anal area. Especially pinworm, kadalasan lumalabas sila. Kumuha ka ng flashlight at sabihan mo ang husband mo na tingnan kung pinworm nga ba siya. Ito ang itsura ng pinworm. Kung hindi naman nakalawit yung hemorrhoids mo, hindi siya magiging sagabal sa panganganak mo. Pero yung panganganak may cause your hemorrhoid to prolapse. Better to speak to your doctor. Ang susunod na tanong, may concern lang ako about sa almoranas ko. Internal po ito at nasa gitna siya. Paminsan-minsan po nangangamoy po siya na parang dumi kahit nililinisan naman po ng maayos at sinasabunan. Ano po kaya ang dapat gawin? And magkano po kaya cost ng operation pag pinaopera ko po ito? Sa cost po ng operasyon, depende po yan kung saang hospital po kayo pupunta at kung saang lugar po kayo. Kung sa public hospital po kayo, mas makakamura kayo at kung sa private naman, medyo mas mahal. Marami ang possible causes kung bakit nangangamoy ang hemorrhoids. Unang-una na dyan is baka hindi sapat ang paglilinis mo sa iyong anal area. Pangalawa, baka nagka-develop na ng infection. Pangatlo, hopefully hindi siya gangrene. Ang gangrene ay yung pagkamatay ng tissue sa hemorrhoids or sa anal area. Paano mo mababawasan ang amoy? Well, you can take warm showers, especially after bowel movements. That means, after mong gumamit ng toilet, pwede kang mag-take ng showers. Clean your anal area thoroughly and frequently. See your doctor to assess for possible infection or gangrene. Ang susunod na tanong ay ito. Ay, parang hindi tanong ito ah. Parang nakikimarites itong komentar nito sa kanilang kapitbahay. Paano niya kaya nalaman na may almoranas yung kapitbahay niya? Nakita niya kaya? So thank you for watching everyone. Sana may natutunan kayo. And just keep on commenting your questions down below. At gagawan natin yan ng video next time. Stay safe and be healthy.